Ano kasing maganda sa ano siyang nangyayari? Magandang hapon sa iyo. At lagi kong sinasabi, ang Diyos ay Diyos. Sa lahat ng oras. At ang simbahan sinasabi ito ng ibang tao. At sa lahat ng oras, ang Diyos ay Diyos. Amen. Ngayon pag-uusapan ko ang muling pagbubuo ng iyong sarili. Isang bagong pagkakakilanlan, pagbabago ng anyo. Lagi akong nagsisimula sa mga bagay na magpapatigil sa'yo. Paano kung isang araw magising ka na lang na parang hindi mo nakilala kung sino ka? Hinubaran ng isang bagay na dating bumihag sa iyo tulad ng mga adiksyon at mga isyong nakapagpabago ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagdaig sa adiksyon. Itong ministeryo ng Exodo, hindi lang ito tungkol sa pagdaig sa mga adiksyon. Ito ay tungkol sa paglalakbay ng muling pagtuklas sa iyong sarili at sa iyong tunay na pagpapahalaga sa sarili at muling pagtatayo ng isang pagkakakilanlan na mas malakas kaysa dati. Paano mo nga ba mahahanap muli ang sarili mo kapag ang dati mong nararamdaman parang wala na ito ng tuluyan? Yung dating ikaw na pinag-uusapan natin nung ikaw ay inosente at dalisay na parang bata, wala lang talagang alam na katiwalian. Ang dating ikaw, pinag-uusapan natin ay ang pagpapanibago, muling pagtatayo. Naranasan mo na ba iyon o may kakilala ka bang nakaranas na nito na may mga damdaming alam mo na sumusunod pagkatapos ng adiksyon? Alam mo ang mga sumusunod na pakiramdam pagkatapos ng isang bagay na ginawa. At maaari mong maramdaman ang kahit ano, marumi, ang pagpapahiya sa mga nakapaligid sa iyo kahit ano pa man yun. Ang boses na ito ay nasa iyong isipan nagsasabing, hindi ako sapat kahit natapos na ito. Ito ay isang labanang ipinaglalaban, hindi lamang laban sa mga sangkap, kundi laban sa mismong ideya kung sino ka. Ang mismong ideya kung sino ka, labanan ito. Pupunta ako sa medyo hilaw. At ang tapat na katotohanan ng muling pagtatayo ng iyong sarili at ang pagtulong sa iyong mahanap ang iyong sarili. Alam mo na, tulungan kang mahanap ang iyong sarili. Hanapin ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Hanapin kung sino ka at kung ano ang iyong halaga ay ang tunay na paggaling. Kaya ito ay isang mahalagang bahagi nito. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay ang pagiging isang ganap at lubos na bagong nilalang na ipinanganak kay Kristo. Okay. Tungkol ito sa isang bagong likha ni Panginoong Diyos. Paggawa ng mga bagay, pagiging muling nabubuhay. May narinig ako o narinig na nagsabi na madalas sabihin ito, maging malikhain ka sa gene ng iyong Ama sa langit. Ang mga gene na yon ang dapat magbago sa iyo, magpabago sa iyo at gawin kang isang bagong nilalang. Ngayon, nitong mga nakaraang araw, matagal ko nang hindi sinusubukang talakayin ng malaliman ang mga bagay na ito. Kaya meron akong mahabang bersyon sa palagay ko. Ang pamagat na iyan ay tinatawag na addiction to subtraction. Kung saan papunta ito sa kabuuan, ayaw kong sabihing teorya, kundi ang buong konsepto ng mga addiction. Kaya sa makatuwid, bilang konklusyon, bilang pagtatapos ng episode na ito, narito ako para sabihin sa iyo ang magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang hindi na kayo makiayon sa mundong ito at sa sistema nito at sa mga makamundong pamamaraan, kundi sa pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, kundi sa pagbabago ng inyong pag-iisip, nais kong kayo ay magbago. Sinasabi ng Biblia, kung kay Kristo, bagong nilalang, lumang bagay lumipas na. Narito, bagong bagay dumating, bagong nilalang ka kapag ibinigay mo buhay mo kay Kristo. Isa kang bagong nilalang kapag ikaw ay muling nabuhay, kapag ikaw ay muling nabuhay. Paano kung ang katapusan ng iyong adiksyon ay hindi pa rin katapusan ng iyong kwento?
Paano kung ang katapusan ng adiksyon ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang makapangyarihang simula ng kung sino ka noon paman na dapat maging, kung sino ka noon paman, kung sino ka dapat maging? Hindi lang ito tungkol sa pagiging malinis at matino. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matino. Tungkol ito sa pagbawi sa iyong sarili, sa iyong boses. Ang iyong boses, ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan sa iyong layunin at sa panimula, pagbuo ng iyong pagpapahalaga sa sarili mula sa simula. Sige, kaya maghanda na upang tuklasin ang malalalim na hakbang sa pagbuo ng isang bagong pagkakakilanlan, isang tunay na pagkakakilanlan na totoo. Ang bagong pagkakakilanlang ito na siyang totoo sa pamamagitan ng pagbabagong anyo, sa pamamagitan ng pagbibigay nito kay Kristo, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin, mga konsepto, mga aplikasyon ng salita. Ito ang iyong lalaki, pari, o gusto kong sabihing emoji. Hindi ako isang OG, isa akong emoji. Ito ang inyong pari na tao ng Diyos. Ito ang inyong pari na tao ng Diyos. At ako ang host ninyo ng palabas na ito na tinatawag na Exodus, Exodus E5, kung saan nilalabas natin ang ating laman at papasok sa isang bago tao, pagkakakilanlan sarili para sa atin. Sige, araw ng mga Diyos sa inyong lahat, dahil ang Diyos ay Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng oras. Ang Diyos ay Diyos, hindi siya gumagalaw. Hindi siya kailanman nagbabago. Siya ay palaging kung sino siya at kung sino ang sinasabi niya. Kung ano ang gagawin niya, sasabihin niya ay gagawin niya. Totoo ang lahat ng pangako niya. Wala sa kaniyang salita ang bumabalik na walang kabuluhan.